Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 746. Matalas na karayom. Ano ang nangyayari? Anong nakakatakot na masamang enerhiya? Naisip ng mga tao sa paanan ng bundok nang maramdaman nila ang kanyang masamang enerhiya. Hindi nila napigil ang sumimangot. Napagtatanto ng mga tao na hindi normal si Lin Feng, para siyang demonyo. Dapat ba natin siyang pigilan? Tanong ng isang malakas na cultivator sa matandang namamahala sa pagsusulit. Natakot siya na baka mauwi sa bloodbath ang pagsusulit. Ang mga taong iyon ay pawang mga haligi ng Tianqi Empire, hindi pa sila nakakapunta sa mahiwagang mundo, ang mamamatay doon ay napakalungkot. Hindi. Sabi ng matanda habang umiiling. Lahat ay makatwiran, gusto nila siyang patayin kaya naging mamamatay tao. Kung ikaw iyon, papakawalan mo ba ang mga taong iyon? Matapos marinig ng taong iyon ang matanda, nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy ang matanda. Kung gusto mong pumatay ng tao ngunit hindi ka sapat, sa halip ay papatayin ka. Ang batang iyon ay may demonyo sa kanyang puso, kung siya ay sapat na talento, maaari nating tulungan siyang kontrolin ang demonyong iyon. Pagkatapos ay ibinaling ng matanda ang kanyang ulo kay Lin Feng na mukhang nakakatakot. Kung gusto mo akong patayin, mamatay ka, sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at kumalat sa hangin ang ilang ingay. Isang nakakatakot na nakamamatay na masamang kamay ang gumalaw patungo sa isa sa mga bigla na lang umatake sa kanya. Ang masamang enerhiya ay bumagsak sa taong iyon, ito ay malamig. Pahinga. Galit na sigaw ng taong iyon habang bumagsak ang kanyang enerhiya sa masamang pag-atake ng kamay ni Lin Feng. Mamatay. Sabi ni Lin Feng, ang kanyang boses ay parang demonyo. Nawala ang kanyang pag-atake sa kamay at isang masamang itim na sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa ulo ng taong iyon at pagkatapos ay sumabog. Ang taong iyon ay namatay sa isang iglap. Yung iba nanginginig sa takot. Si Lin Feng ay isang baliw na demonyo, kailangan nilang harangan siya. Lahat, sabay nating gawin, kung hindi, sunod-sunod tayong papatayin niya. Galit na sigaw ng isang tao. Tumango ang lahat habang naglalabas silang lahat ng mapang-ipang enerhiya na pumapalibot sa katawan ni Lin Feng. Purong chi ay sumisipol sa hangin at ito ay nakakatakot. Magkahawak kamay sila dahil masyadong delikado si Lin Feng. Tumingon si Lin Feng at ilang itim na sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata, puno ng mga intensyon na pumatay. Sabay natin siyang patayin. Galit na sumipol na nyebe. Ang yelo at nyebe ay galit na gumagalaw patungo kay Lin Feng, nagsimulang magyelo ang kapaligiran. Ang lahat ng mga pag-ataking iyon ay sabay-sabay na patungo kay Lin Feng. Kondensasyon ng nyebe. Galit na sigaw ng iba. Gumapang ang yelo sa kalangitan at pagkatapos ay pinalibutan ang katawan ni Lin Feng. Pagkatapos ay na-freeze siya sa gitna ng isang ice cube. Mamatay. Sigaw ng iba habang ang kanilang mga lakas ay binomba ang kapaligiran patungo kay Lin Feng. Boom 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 boom. Nakakatakot na enerhiya na umaatake sa katawan ni Lin Feng, lahat sila ay gustong patayin siya. Patay na siya. Siya ay maaaring napakalakas bilang isang demonyo, ngunit sa napakaraming napakalakas na cultivator na lumalaban sa kanya, siya ay mamamatay. Kawawa naman. Naisip ng ilang tao sa karamihan. Siguradong mamamatay na si Lin Feng, sandali na lang. Kurr. Ang ilang pisikal na lakas ay gumagawa ng ice break. Isang itim na silweta ang lumitaw, muling lumitaw ang itim na mga mata ni Lin Feng at ang nakakatakot na masamang itim na ilaw ay patuloy na kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Hindi siya namatay. Apoy. Malamig na sabi ni Lin Feng. Isang itim na apoy ang nagliyab sa kanyang katawan at pagkatapos ay kumalat sa kanyang paligid. Sinusunog nito ang lahat ng kamao na umaatake sa kanya. May sumigaw na nakakaiyak. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng iba ay nagsimulang magpalabas ng kakilakilabot na hiyawan. Nasusunog ang mga taong iyon, nakakatakot na apoy. At saka, itim ito, hindi tulad ng normal na apoy. Ito ay isang masamang apoy. Layunin ng sunog. Ang malalakas na cultivator ay namangha, naunawaan ni Lin Feng ang tatlong uri ng layunin. Layunin ng espada, layunin ng hangin at layunin ng apoy. Siya ay maaaring gumamit ng tatlong uri ng layunin, kung paano hindi ka panipaniwala. At saka, lahat sila ay nasa level 2 man lang. Nakakamangha iyon. Maraming tao ang nahirapang maunawaan ng isang uri ng layunin. Maraming mga cultivator ng ikasyam na layer ng Zuan Qi ang hindi man lang nakaintindi ng isa. Napakalaking kapangyarihan ng pangunawa. Nang maging malinaw na muli ang mga tao, biglang nawala si Lin Feng. Isang silweta ang kumikislap sa hangin na parang isang ilusyon. Boom 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 boom. Ang nakakatakot na mga kalabog ay kumalat sa hangin, ang karamihan ay nakakita lamang ng isang silhouette na durog at bumagsak sa snow ng Tianqi. Kaagad pagkatapos, ang taong iyon ay naging isang ice statue. Ang lahat ng malalakas na cultivator ay sunod-sunod na namamatay. Si Lin Feng ay naging isang itim na sinag ng liwanag at pagkatapos ay unti-unting muling lumitaw. Lahat ng mga unang gustong pumatay kay Lin Feng ay namatay. Wala ni isa sa kanila ang naiwan. Lahat sila ay winasak ni Lin Feng. Ang hangin. Nakakapangilabot na wind agility technique. Napakabilis ni Lin Feng na walang makakasunod sa kanya gamit ang kanilang mga mata. Hindi nila siya nakikita ng malinaw kapag siya ay gumagalaw. Bukod sa kanyang nakakabulag na bilis, siya rin ay napakalakas at malupit. Kaya niyang pumatay ng tao sa
ay suntok. Sa bawat oras na may makaramdam ng hangin na papalayo sa kanila, may isa pang namatay na ilang segundo bago ito. Ito ay dapat na isang agility technique, malamang na natutunan niya ang isang hindi kapanipaniwala. Naisip ng mga malalakas na cultivator ng Tianqi. Makikilala nila na ang agility technique ni Linfang ay isang Tian level 1. Gaano kahiwaga si Linfang? Bumaba ka, sabi ng isang boses sa sandaling iyon, napakalakas. Sinamantala ng ilang tao nang maakit ni Linfang ang atensyon ng lahat para sa lakayin ng iba ng sorpresa. Maraming mga tao ang umaatake sa iba ng sorpresa, parami ng parami ang mga natatanggal. Mawala. Bumalik ka. Maraming tao ang umaatake, ang sitwasyon ay nagiging magulo at maging apokaliptik. Nakatayo pa rin doon si Linfang, napapaligiran ng nakakatakot na chi. Gayunpaman, wala nang umaatake sa kanya, walang nang ahas. Masyadong malakas si Linfang. Madali niyang mapatay ang mga tao ng ika-8 layer ng Zuan Qi at maging ang mga ordinaryong cultivator ng ika-9 na layer ng Zuan Qi. Malamig na sumulyap si Linfang sa karamihan na parang hamina ang kanyang masamang ugali. Gayunpaman, dumating si Tang Yuyu sa tabi ni Linfang at sinabing, Linfang, subukan at kontrolin ang iyong sarili. Krr. Isang mahinang tunog ang kumalat malapit sa kanya at nagsimula siyang manginig. Namumutla ang mukha niya at umaagos ang dugo sa bibig niya. Krr krr. Ang ilang nakakatakot na banayad na tunog ay patuloy na kumakalat sa hangin. Sinuntok ni Tang Yuyu si Linfang at sumigaw. Tumayo. Pagkatapos ay sinipilyo ng mga karayom ang balat ni Tang Yuyu at nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Linfang. Kung hindi pa nasuntok ni Tang Yuyu si Linfang, ang mga karayom na iyon ay napunta sa katawan ni Linfang. Ikaw. Sabi ni Linfang, tumibok ang kanyang puso. Dalawang karayom ang gumalaw pabalik at muling nagsipilyo sa katawan ni Tang Yuyu. Nagsimulang damyugo ang bibig ni Tang Yuyu, naputol ang mga ugat niya. Wind agility technique. Sabi ni Linfang habang tumabi. Agad niyang hinawakan si Tang Yuyu at gumalaw na parang hangin. Mukha siyang nakakamatay na mapatla. Krr 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 krr. Patuloy na kumakalat ang tunog ng mga karayom sa hangin. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang tao sa isang tsangpaw na ibinabato sa kanila ng mga karayom. Parang gusto niyang patayin ang mga ito. Si Chen Yezin ay umaatake. Ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot, sa bawat pag-atake ay may namamatay. Naisip ng karamihan. Si Chen Yezin ay malupit, ang kanyang paraan ng pagpatay ng mga tao ay palihim. Kung may manggahas na humarap sa kanya, maaari lamang silang mamatay. Walang sino man ang nakagawa ng kanilang paghihiganti sa kanya. Noong nakaraan, naipahayag na niya ang kanyang nararamdaman para kay Tian Chizu at alam iyon ng lahat. Hindi iginalang ni Linfang si Tian Chizu, kaya ngayon ay inaatake ni Chen Yezin si Tang Yuyu. Siya ay sobrang tuso, ngunit talagang malakas din. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 747, Linfang in Fury. Tumabi si Linfang at pinrotektahan si Yu. Isang masamang itim na ilaw ang muling nagsimulang magbigay liwanag sa kapaligiran. Krr krr krr. Gayunpaman, ang itim na evil energy ay hindi kayang sirain ng mga karayom na tumagos sa katawan ni Linfang, ngunit sila ay natigil doon at hindi na makalayo pa. Kumusta ka? Tanong ni Linfang kay Tang Yuyu. Si Tang Yuyu ay uminom ng ilan bote ng alak. Sa isang iglap, namula muli ang kanyang maputlang mukha. Huwag kang mag-alala sa akin, sumusuko na ako. Tumalon si Linfang sa hangin, bitbit si Tang Yuyu at itabi siya sa tabi ni Huang Fulong. Nagtanong siya, Dahai Chong, tulungan mo akong protektahan siya kahit sandali. Sige. Sabi ni Huang Fulong habang tumatango. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, siya ay mukhang matigas at mabangis. Kung may problema, maaari kang sumuko at bumaba. Sabi ni Linfang. Kaagad pagkatapos, bigla siyang tumalikod at ibinagsak ang sarili kay Chen Yezin. Ang mga mata ni Linfang ay mukhang matalas. Nararamdaman ni Chen Yezin na ang kanyang mga karayom ay hindi makapasok sa katawan ni Linfang. Nakakatakot ang depensa ni Linfang. Break, mamatay. Ang mga mata ni Chen Yezin ay kumikinang na may malamig na ilaw. Pagkatapos ay ginalaw ni Chen Yezin ang kanyang 10 daliri na nagpapakalat ng mga ilaw na pilak, tulad ng mga karayom. Dumiretso sila patungo kay Linfang habang naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Sirahin. Nagpakawala si Linfang ng napakalaking itim na pag-atake ng kamay na inilunsad patungo kay Chen Yezin, naglalabas din ito ng ilang nakakatakot na tunog ng pagsipol. Ang dambuhalang kamay na iyon ay hindi napigilan ang mga karayom, tumawid sila dito at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Linfang. Maaari bang tumawid ang mga karayom na iyon sa anumang bagay? Si Linfang ay sumusulong, tulad ng dati, siya ay walang takot. Ang kanyang dambuhalang itim na kamay ay bumaba mula sa langit at ang mga dumadagandong na tunog ay kumalat sa hangin na parang isang demonyong nahulog sa lupa. Ang kapaligiran ay napuno ng masamang enerhiya. Isang nakakatakot na lakas ang damapo sa mga karayom at nagpapahina sa kanila, naglaho pa. Atake din tayo, tanggalin muna natin yung dalawa. Galit na sigaw ng isang tao. Sinasamantala ng maraming tao ang magulong sitwasyon para salakayin si Tang Yuyu. Siya ay nasugatan kaya siya ay madaling biktima. Galit na sumigaw si Huang Fulong at nagpakawala ng nakakatakot at marahas na chi, na nagbukas ng daan sa harapan niya.
Ang isang nakakatakot na pag-atake ng kamay pagkatapos ay inaasahang pasulong, ang mga snowflake at buhangin ay naghahalo. Sa isang iglap, ang lahat ng umaatake sa Tang Yuyu ng gulat na gulat ay napaalis at lumipad sa abot-tanaw. Walang katapusang pagbubukas. Galit na sigaw ni Chen Yezin. Walang katapusang dami ng karayom ang lumitaw sa kanyang katawan. Mayroong napakaraming karayom na lumulutang pa rin sa hangin. Sila ay nagmumula sa bawat panig at dumiretso patungo kay Lin Fang. Ang walang katapusang pag-atake sa openings ay nakakatakot. Kung ang mga karayom ay umabot kay Lin Fang, mamamatay siya. Evil Shadow. Sigaw ni Lin Fang habang pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Maraming mga anino ang lumitaw, sila ay parang mga demonyo habang sila ay naging isang pulutong ng mga silhouette na gumagalaw sa lahat ng direksyon. Ilang matatalas na tunog ang kumalat sa hangin habang ang mga karayom ay bumagsak sa mga demonyo. Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at isang nakakatakot na masamang lakas ang lumitaw, tila kasing solid ng isang bundok. Ang mga karayom na iyon ay ipinadala sa paglipad. Kahit na ang walang katapusang pag-atake sa openings ay dapat magpapasok ng mga karayom sa lahat, kapag nahaharap sa isang nakakatakot na lakas tulad ni Lin Fang, hindi sila makasulong. Bumalik. Galit na sigaw ni Chen Yezin. Nabuhay muli ang mga karayom at nagbuga ng mga hagong na tunog sa hangin, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglipat pabalik patungo kay Lin Fang. Wind Agility Technique. Sabi ni Lin Fang na may boses ng demonyo. Tumalon si Lin Fang pasulong at siniilang mga karayom sa kanyang harapan. Ang mukha ni Chen Yezin ay naging desperado habang siya ay sumisigaw ng galit, heart injection. Naglabas siya ng nakakatakot na liwanag ng karayom na nakatutok sa puso ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, ilang sentimetro ang layo ng mga ito sa kanyang puso. Nakakasira ng demonyo. Madilim na sabi ni Lin Fang. Isang nakakatakot at dambuhalang ilaw ng demonyo ang nagpapaliwanag sa kapaligiran, ang kanyang buong katawan ay naging isang tunay na demonyo. Tila kaya niyang lipulin ang lahat at walang makakapidyo sa kanya. Ding dong dong. Ang ilang mga tunog ng metal ay kumalat sa hangin at tumagos sa katawan ng masamang demonyo. Gayunpaman, sila ay naipit sa mababaw na bahagi ng balat at hindi na gumalaw pa. Gumalaw ang kamay ng masamang demonyo patungo sa lalamunan ni Chen Yezin. Sa wakas ay mukhang natakot si Chen Yezin. Paano naging posible iyon? Hindi pa siya natatalo kahit kanino, sa tuwing lumalaban siya, namamatay ang mga tao. Kahit na ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya ay karaniwang hindi makatakas mula sa kanyang walang katapusang pag-atake. Kaya niyang putulin ang ulan gamit ang mga karayom na iyon. Kung tumagos sila sa katawan ng isang tao, maaari nilang mapilayan ang mga sistema ng dugo ng mga tao. Inatake na niya ang Tang Yuyu noon at naantig ang sistema ng kanyang dugo na naging dahilan upang hindi na siya makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi kapani-paniwala ang depensa ni Lin Fang. Ang walang katapusang pag-atake sa bakana ay hindi makakaapekto sa kanya, kahit na ang mga karayom ay tumusok sa kanyang balat. Nakakatakot si Lin Fang. Napaatras si Chen Yezin nang makita niya ang mga kamay ni Lin Fang na puno ng masamang enerhiya na gumagalaw patungo sa kanya. Gayunpaman, ang mga kamay ng demonyo ni Lin Fang ay palapit ng palapit, talagang parang mga kamay ng demonyo ang mga ito habang gumagalaw patungo sa kanyang lalamunan. Biglang tumalikod si Chen Yezin at sinubukang tumakas. Kur. Ang tunog ng kanyang mga karayom ay umalangaw sa kanyang likuran, kaya nagsimula siyang manginig ng husto. Siya ang naglabas ng mga karayom kanina, ngunit ngayon ay tumagos na ang mga ito sa kanyang katawan. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang malamig na mga balintataw ni Lin Fang. Sa wakas, naiintindihan na niya kung ano ang pakiramdam ng matakot na mamatay. Naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng magkamali, nakakagulat na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ang mga tao sa paanan ng bundok ay namangha. Ang mga karayom ni Chen Yezin ay nakakatakot, naisip nila na si Lin Fang ay mamamatay sa isang trahedya na paraan. Gayunpaman, kahit na ang isang malakas na cultivator tulad ni Chen Yezin ay tila walang kapangyarihan sa harap ni Lin Fang. Sa isang pag-atake, nahawakan ni Lin Fang ang kanyang lalamunan. Nanginginig si Chen Yezin, kung maglalabas si Lin Fang ng pisikal na lakas, madudurog niya ang kanyang lalamunan. Hayaan mo. Akong umalis, sabi ni Chen Yezin. Nahihirapan siyang magsalita. Binuhat pa siya ni Lin Fang sa pamamagitan ng lalamunan, si Chen Yezin ay nakabitin sa hangin at hinihingal. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lin Fang gamit ang kanyang mga kamay na sinusubukang pakawalan siya. Kinilabutan siya. Hindi na siya mukhang malupit tulad ng dati, pakiramdam niya ay tumatakbo si kamatayan patungo sa kanya na parabang nakasakit siya ng demonyo. Nako, natalo niya si Chen Yezin. Naisip ng iba na lumalaban kay Tang Yuyu at Huang Fulong. Mukhang masama ang sitwasyon nila. Biglang nagsimulang umikot si Lin Fang at itinapon ang katawan ni Chen Yezin, na parang meteorite na gumuhit sa kalangitan at marahas na bumagsak sa katawan ng ibang tao. Namatay sila sa lugar mula sa karahasan ng pag-crash. Kumakalat sa hangin ang malalakas na ingay. Hindi pa talaga siya itinapon ni Lin Fang, hawak pa rin niya ang kanyang katawan. Ano ang isang malupit na tao, siya ay naging mental. Naisip ng karamihan ng tao na may malaking pagtataka. Nasira ang circulatory system ni Chen Yezin. Dumudugo ang kanyang puso, atay, pali, baga at bato pati na rin ang kanyang pitong siwang.
Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ako. Sabi ni Chen Yazin, na ang mga mata ay dumudugo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo kay Lin Fang at nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Sinulyapan siya ni Lin Fang, iligtas siya. Sinubukan niyang patayin siya gamit ang kanyang mga karayom. Ang kanyang biktima ay naging kanyang mandaragit. Kapakipakinabang ba ang paghingi? Maawa kaya si Lin Fang sa kanya? Boom boom boom. Ang isa pang tunog ng banggaan ay kumalat sa hangin. Naramdaman na lang ni Chen Yazin na dinudurog ang kanyang panloob na viscera, hindi na siya mukhang tao. Para siyang isang bangkos ng dinurog na karne, at ang nakabangga niya ay mukhang naghihirap din. Takasan. Mabilis. Sabi nung iba sabay takbo palayo. Huminto sila sa pakikipaglaban kay Tang Yuyu at Huang Fulong. Walang makakaganti kay Lin Fang. Nakakakilabot siya. Hindi na kailangang umalis. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay sumigaw siya ng galit na galit. Mamatay. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumitaw sa kapaligiran, si Chen Yazin na nasa kamay pa rin ni Lin Fang ay agad na nasugatan. Naputol din ng sword light ang mga nasa paligid. Ang mga cultivator ng ikapito at ikawalong Zuan Chi layer ay hindi nakatiis ng isang pag-atake. Hindi nila napigilan ang nakakatakot na sword intent ni Lin Fang. Kung aatakehin sila ni Lin Fang, mamamatay sila sa isang iglap. Boom boom boom. Ang sword chi at ang masasamang kamay ay patuloy na gumagalaw sa paligid. Naging ilusyon ang kanyang katawan, ginagamit niya ang kanyang 9 days wind chi Tian level agility technique. Naramdaman ng mga tao na ang isang demonyo ay lumilipad sa paligid nila na parang isang bagyo, ang mga umaatake kay Tang Yuyu at Huang Fulong ay patay na lahat, ito ay isang patayan. Ang mga tao sa paanan ng bundok ay nanginginig, si Lin Fang ay nakakatakot. Napansin ng malalakas na cultivator ng Tian Chi si Lin Fang, kailangan nilang linisin ang kanyang katawan mula sa demonyo. Pagkatapos ay tutulungan nila siyang maging mas malakas, malamang na siya ay magiging napakalakas. Maaaring gumamit si Lin Fang ng iba't ibang kasanayan at diskarte sa napakataas na antas. Gamit ang mga ito ng naaangkop, siya ay magiging isang malaking banta sa iba. Walang makakapidyo sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 748, ang walong napakalakas na cultivator. Lumapag si Lin Fang sa tabi ni Tang Yuyu at malamig na sumulyap sa karamihan. Ang mga nakatingin kay Lin Fang ay hindi napigil ang mapa-atras. Wala silang lakas ng loob na tingnan siya sa mga mata, nakakatakot siya. Lin Fang, napakalakas mo. Halos kasing lakas mo ako. Sabi ni Huang Fulong. Sa kanyang simpleng pag-iisip ay hindi niya napansin na si Lin Fang ay naging isang demonyo. Hindi masama. Sabi ni Lin Fang, tumanggo kay Huang Fulong nang makita niyang ginagamot ni Tang Yuyu ang kanyang mga sugat sa gilid ng bundok. Kahit na si Huang Fulong ay hindi masyadong matalino, siya ay talagang malakas. Ang kanyang masasamang mata ay kumikislap at ang kanyang katawan ay napapaligiran ng masasamang enerhiya. Ang iba ay nakikipaglaban pa at ang labanan ay mukhang apokaliptik. Naramdaman ni Lin Fang ang pagnanasang pumatay habang pinapanood niya sila. Lin Fang. Sabi ni Tang Yuyu, binuksan ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang lamig ni Lin Fang, kahit na pinipigilan ng stone tablet ang masasamang enerhiya, maaari silang sumabog anumang oras. Matapos ang karahasan ng nangyari noong nakaraang pagkakataon, hindi na kinailangan ni Lin Fang na ilabas ang evil sword para magamit ang evil energies. Inaasahan ni Tang Yuyu na si Lin Fang ay hindi magiging demonyo. Ayaw niyang patayin niya ang lahat ng nasa paligid nila nang hindi nag-iisip, lahat ay dahil sa kanya. Nais niyang makitang muli si Lin Fang na nakangiti, tulad ng maliit na sikat ng araw niya noon. Nakita ni Lin Fang kung ano ang nararamdaman ni Tang Yuyu, humina ang kanyang evil energies. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, siya ay nakamamatay na mapatla. Manatili ka sa tabi ko Lin Fang. Sinabi ni Tang Yuyu nang malumanay hanggat maaari. Nanginginig si Lin Fang, nanatili siyang tahimik at tumanggo. Halos mawala na ang evil energies niya. Alagaan mo ang iyong mga sugat. Sabi ni Lin Fang. Matangkad nang umiti pabalik si Tang Yuyu at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Maraming tao ang nakatingin sa kanila, nakalimutan na ng mga gustong umatake. Walang sino mang nang ahas na saktan si Lin Fang, kung hindi, siya ay magiging isang baliw na demonyo muli at lulunurin sila sa isa pang nakamamatay na galit. Masyadong delikadong lumaban sa kanya, mas mabuting atakihin ang iba na mukhang mas mahina. Nakatingin din si Tian Chizu kay Lin Fang. Ang kanyang lakas ay tila nakakatakot nang siya ay naging isang demonyo. Ginagamit ba ni Lin Fang ang kanyang tunay na lakas nang siya ay naging isang demonyo? Kung wala ang itsura ng demonyo, ganoon din ba siya kahanga-hanga? Nagpatuloy ang mga labanan ng ilang sandali. Napatay na ni Lin Fang ang napakaraming tao ng mag-isa, kasama ang iba pang mga laban, mahigit 20 tao na lang ang natitira. Walang nang ahas na lumaban kay Tian Chizu, kahit na nakikilahok din siya sa mga laban. Magkasama sina Han Qiyu, Bai Lishi, ang kambal na sina Biluo at Wang Quan. Ang 4 na taong iyon ay itinuturing na pinakamalakas na cultivator ng karamihan, sila ang may pinakamataas na pagkakataong mapili na pumunta sa misteryosong mundo. Sa Tian Chizu, umabot sila sa 5 tao. Pagkatapos, may 3 iba pang mga tao na kailangang mapili. Gayunpaman, tila walang makakasakit sa binata na naging demonyo.
Kasama ang nasugatang babae, si Tang Yuyu, at ang simpleng binata na gustong magpakasal kay Tian Chizu, umabot sila sa 3 tao. Sa makatuwid, itinuring ng karamihan na ang 8 tao ay may pinakamataas na pagkakataong mapili. Kung walang umaatake sa kanila, mayroon bang anumang punto sa pagpapatuloy ng labanan? Bukod sa 8 iyon, mahigit 100 iba pang mandirigma ang natira. Hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Sila ay gumawa ng mahusay na mga pagsusumikap upang gawin ito na malayo, huminto ngayon ay magiging isang pag-aaksaya. Kailangan nating magkapit kamay. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Sa gitna ng iba, ang ilan sa kanila ay nanatiling tahimik habang ang iba ay tumanggo, ngunit walang tumanggi. Kung hindi sila magkapit kamay, hindi sila mananalo. Dahan-dahan silang nagtipon. Nanatiling mag-isa si Tian Chizu, tila walang kinalaman sa kanya ang pagsubok. Siya ang banal na babae ng Tianqi, hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa kanya. Bukod pa rito, si Han Qiuyu at Bai Lishi ay bumubuo ng 2 grupo ng isang tao. Pinoprotektahan ni Lin Fang at Huang Fulong si Tang Yuyu, kaya nabuo ang isang grupo ng 3 tao. Ang grupong binubuo ng mahigit 100 tao, sino ang una nilang lalabanan? Nakapyam sila sa paligid na mukhang nag-iisip, naiintindihan ni Bai Lizu ang sword at snow intent. Siya ay napakalakas at mahirap talunin. Si Han Qiuyu ay may kakaibang espiritu ng libro na naglalaman ng ilang sinaunang kapangyarihan ng mahika, na nakakaalam kung anong mga pakulo niya. Si Biluo at Huang Quan ng kambal ay napakalakas kapag magkasamang lumalaban. Pagkatapos, si Lin Fang ay nakakatakot, malupit at walang emosyon nang siya ay naging isang demonyo. Walang gustong lumaban sa kanya. Kaya sino ang makakalaban? Qiuyu, kapatid, dapat ba natin silang tulungan? Tanong ni Bai Lishi. Tumiti si Han Qiuyu at sinabi. Bai Li, kapatid, ano ang gusto mong gawin? Sa tingin ko ikaw, ako, Tian Chizu, Biluo at Huang Quan ay maaaring pumunta sa misteryosong mundo. Tapos yung 2 yun pwede din. Ngunit ang nasugatan na batang babae ay dapat na alisin, pagkatapos ay magkakaroon ng isa pang bukas na lugar. Ang grupong iyon ng 100 tao ay maaaring makipaglaban para dito. Ang ibig sabihin ni Bai Lishi ay sapat na malakas sina Lin Fang at Huang Fulong para sumama sa kanila sa misteryosong mundo. Gayunpaman, si Tang Yuyu ay masyadong mahina kumpara sa kanila. Kinailangan siyang maalis upang magkaroon ng puwang para sa ibang tao. Tumingin si Han Qiuyu kay Lin Fang, umiling habang nakangiti at sinabi. Wala itong kinalaman sa akin. Kung gusto nilang alisin si Tang Yuyu, lalabanan sila ni Lin Fang, ayaw nilang masaktan siya. Sapat na ang makapunta sa misteryosong mundo, ang iba ay walang kinalaman sa kanila. Nanatili ring tahimik sina Biluo at Huang Quan. Nais lamang nilang isave ang isang bukas na lugar sa misteryosong mundo para sa kanilang sarili. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko noon. Sabi ni Bai Lishi, nagkibit-balikat nang makitang ang iba ay nag-aalala lamang sa kanilang sarili. Masyadong magulo, ibaba natin ang mga ito at tapusin natin ang pagsubok ng mabilis. Sabi ng kambal, sabay tingin sa grupo ng 100 tao. Nagsasayang sila ng oras ngayon. Sumimangot si Han Qiuyu ngunit ngumiti. Sumasang-ayon ako, walang problema. Ha? Sumulyap si Bai Lishi kina Lin Fang at Tang Yuyu, pagkatapos ay sinabi habang nakangiti. Sige, pumunta tayo sa mahiwagang mundo kasama nila. Pagkatapos ay tumapon silang 4 sa grupo ng 100 tao. Niebe, sabi ni Bai Lishi. Nagsimulang bumagsak ang mga snowflake mula sa langit ng mabigat. Napapaligiran ang malaking grupo ng mga tao. Mga espada sa pagsasayaw ng intelektual. Walang pakialam na sabi ni Han Qiuyu. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang sinaunang libro sa itaas kung saan lumitaw ang isang liwanag ng espada. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa kanyang kanang kamay at maraming sinag ng espada si Chi ang nagsimulang gumalaw mula sa kanyang sinaunang aklat, tumataas sa hangin. Sila ay naging isang matalas na espada at lumipat patungo sa natitirang mga kalaban. Sabay tayong lumab. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto nang makita nilang lahat ng malalakas na cultivator na iyon ay magkapit-bisig. Hindi nila akalain na sila ay magkapit kamay para ilabas sila. Napakalaking swerte. Wala kang pagkakataon. Sabi ni Bai Lishi. Pabilis ang pagbagsak ng mga snowflake. Ang malaking grupo ng mga tao na iyon ay hindi maimulat ang kanilang mga mata, ni hindi nila makita ang kanilang mga kalaban. Grr. Grr. Ang ilang mga ilusyon ng espada ay lumipat patungo sa grupo at pagkatapos ay nahulog sila sa bundok. Inihagis ni Biluo at Huang Quan ang kanilang mga sarili sa grupo ng mga tao. Ang kamay ni Biluo ay bumaba mula sa langit at inapi ang ilang tao habang si Huang Quan ay naglabas ng ilang nakamamatay na chi. Magkasama nilang tinalo ang 5 hanggang 6 na tao. Kakasimula pa lang ng laban ngunit natapos din ito ng kasing bilis ng nasimulan. Ang mga taong iyon ay hindi itinuturing na pinakadakila, lahat sila ay napakalakas. Kahit na nakalusot sila sa parehong mga layer ng cultivation tulad ng malalakas na cultivator na iyon, may malaking pagkakaiba pa rin. Katulad noong natalo ni Lin Fang ang mga cultivator na kapantay niya ng madali. Ang mga ordinaryong cultivator ng ika-9 na layer ng Zuan Qi ay hindi nakayanan ng isang pag-atake ni Lin Fang. Kung magagawa ito ni Lin Fang, magagawa rin ito ng iba. Sa huli, nanatili sina Tian Chizu, Bai Lizu at ang 3 iba pa.
Si Chen Yezin ay pinatay ni Lin Feng sa kasamaang palad. Si Lin Feng ang odd one out. Walang sino man ang makapaniwala na aabot siya hanggang ngayon, ngunit napunta siya sa 8 huling cultivator. Bukod pa rito, nagawa niyang palayasin ang isang nasugatang babae hanggang sa huli. Walang nang ahas na salakayin siya sa huli. Ang 8 taong iyon ay kakatawan sa imperyo ng Tianqi sa mahiwagang mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 749, maaaring sakupin ng tao ang kalikasan. Daang bumangon sa ere ang matanda at tumingin sa mga henyo sa tuktok ng bundok. Naglabas siya ng mga batong jade kung saan nakasulat ang ilang pangalan. Tian Chizu, Bai Lishi, Han Qiyo, Biluo, Huang Quan, Lin Feng, Tang Yuyu, Huang Fulong. Sabi ng matanda, ang mga bato ng jade sa kanyang kamay ay kumikislap, si Lin Feng at Tang Yuyu ay namangha. Si Tang Yuyu at Lin Feng ay mga dayuhan sa Tianqi, gayunpaman, alam ng matandang lalaki kung sino sila. Katatapos lang niyang isulat ang kanilang mga pangalan sa mga jade stone na iyon. Paano niya nalaman na sila ang mga taong iyon? Pambihira ba ang mga jade stone na iyon? Una, nais kong batiin ka sa pangalan ng ating imperyo, Tianqi. Kakatawanin mo ang Tianqi Empire sa misteryosong mundo. Pinadadaan ka ng Tianqi sa mga mahihirap na pagsubok na ito bago ka pumunta sa mahiwagang mundo upang matulungan kang maging mas malakas. Gayunpaman, binibigyan ka rin namin ng pinakamahusay na mapagkukunan. Isa lang ang kailangan namin, pakitandaan na kayo ay mamamayan ng Tianqi at lahat ng ginagawa ninyo ay para sa Tianqi. Sabi ng matanda sa mataimtim at magalang na paraan. Tutulungan sila ni Tianqi na maging mas malakas nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Para kay Tianqi, ang pagkakaroon ng napakalakas na cultivator ay isa ng karangalan, kontento na sila doon. Nais nilang hikayatin at suportahan ang kanilang mga cultivator, gusto nila ang kanilang mga mamamayan na maging napakalakas na cultivator. Siyempre, iyon ay magpapalakas din sa imperyo. Lahat ng ginagawa namin ay para sa imperyo, sa makatuwid, kung ipagkanulo mo ang imperyo o masira ang imahe nito, mamamatay ka. Mariing sabi ng matanda, nais ng Tianqi Empire na maging malakas ang mga mamamayan nito at nagsikap silang matustusan ang mga ito. Sa makatuwid, hindi nila nais na ipagkanulo sila ng sinuman at sayangin ang kanilang mga mapagkukunan. Ang mga jade stone na iyon ay naglalaman ng iyong chi, itatago namin ang mga ito sa loob ng bundok. Hindi namin ito gagamitin maliban kung ipagkanulo mo kami, pagkatapos ay gagamitin namin ito upang mahanap ka, sabi ng matanda. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at ang mga bato ng jade ay lumipat patungo sa bundok na nyebe ng Tianqi at tumagos sa kailaliman nito. Pinalamig sila ni Ice Chi at pagkatapos ay nawala sila. Talagang tutulungan ng Tianqi na lumakas ang 8. Kaya naman siniseryoso nila ang mga bagay-bagay. Para kay Lin Feng, iyon ay isang magandang bagay. Iyon ay isang katanungan lamang ng katayuan, wala siyang dahilan upang ipagkanulo pa rin si Tianqi. At ang pilosopiya ng imperyo ay talagang kagalang-galang at kahanga-hanga, si Lin Feng ay may malaking pagpapahalaga sa kanila. Tinulungan nila ang kanilang mga mamamayan na maging mas malakas at para sa kanila ito ay isang karangalan dahil ito ang nagpatibay sa kanilang imperyo. Maaaring may araw kung saan sila rin ang magiging pinuno ng imperyo. Nasugatan ang sistema ng kanyang dugo, bigyan siya ng gamot na ito. Sabi ng matanda habang inaabot ang isang tableta kay Lin Feng. Sumagot si Lin Feng, maraming salamat. Inilagay ni Lin Feng ang tableta sa bibig ni Tang Yuyu. Tang Yuyu at binuksan ang kanyang mga mata, tumingin siya kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Ganyan ka maglagay ng tableta sa bibig ng isang tao. Galit na sabi ni Tang Yuyu. Tumiti ng pilit si Lin Feng at sinabi, bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Nang makita niyang naawa si Lin Feng, sinabi niya, wala pang epekto, siguro kailangan kong hintayin na mag-stabilize ang pure chi ko. Sumama kayo sa akin, kayong lahat. Sabi ng matanda. Tumalon sila pasulong patungo sa isang bundok na nyebe. Mukhang nasasabik ang mga kampyon at sumunod sa matanda. Ang makatapos sa 8 pinakamahuhusay na cultivator ng pagsusulit ay napakahusay, sila ay tuturuan ng imperyo. Kaya kitang tulungan. Sabi ni Lin Feng habang inaalalayan si Tang Yuyu. Mukha siyang walang ekspresyon habang tumatalon pasulong at sinusundan ng iba. Sa gitna ng snowy mountains, isang snowy white silhouette ang lumitaw at damapo sa mga balikat ni Lin Feng. Si Zhu Linglong iyon, sumulyap siya kay Tang Yuyu mukhang nahihiya habang nakayuko. Gayunpaman, hinaplos ni Zhu Linglong ang mukha ni Tang Yuyu gamit ang kanyang maliliit na kuko at ngumiti. Ang malawak na kadena ng snow na bundok na iyon ay may walang katapusang bilang ng mga bundok, lahat ay natatakpan ng purong puting nyebe. Ang matanda ay nangunguna sa daan at tumatakbo patungo sa hilaga. Dumating sila sa bundok na ang tuktok ay napakalawak. Maraming malalaking pader doon. Bukod dito, may mga bakas din sa snow. Tila mas malamig doon, na lalong nagpang-inag kay Tang Yuyu. Malamig din ang pakiramdam ni Lin Feng, ang bundok na iyon ay mas malamig kaysa sa ibang mga lugar. Ang mga snowflake ay patuloy na bumabagsak. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at kumuha ng snowflake. Pinisil-pisil niya iyon at nawala ang snowflake na parang hindi lumitaw. Hindi rin malamig ang kamay ni Lin Feng. Ilusyon. Nagulat si Lin Feng. Ang snow na iyon ay peke. Isa itong ilusyon. Ito ay hindi tunay na snow na nagmumula sa langit.
Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Linfang ang lamig sa hangin. Hindi lang si Linfang ang nakatuklas niyan. Ang iba ay hindi kapani-paniwalang mahuhusay na cultivator at unti-unting natuklasan nilang lahat na peke ang bato. Napansin mo, sabi ng matanda, napatigil siya sa pag-usad. Pagkatapos ay lumapag siya sa field, isang layer ng snow ay peke at ang isa ay totoo. Huminto din ang iba at napagpa-snow. Natagpuan nila na ang isang layer ng snow sa lupa ay pekeng habang ang isa ay totoo. Ito ay lubhang kakaiba. May alam ba sa inyo kung paano nilikha ang mga nalalatagan ng nyebe na bundok ng Tianqi? Tanong ng matanda. Umiling ang mga tao. Ang Tianqi Empire ay natatakpan ng nyebe, napakalamig na nyebe. Lahat sila ay nakaramdam ng lamig doon ngunit hindi gaanong habang lumalakas ang mga cultivator. Noong araw, nagpunta rito ang ating mga ninuno para magsanay sa paglilinang sa nyebe. Nagsasanay sila ng paglilinang sa loob ng 100 taon at naunawaan nila ang kabuluhan ng nyebe. Patuloy ang pag-snow at pag-snow. Ang nyebe na iyon ay unti-unting lumikha ng mga bundok, unti-unting nabuo ang mga bundok na iyon ng mga tanikala ng bundok. Iyon ay kung paano nilikha ang karamihan sa mga tanikala ng bundok sa Tianqi. Pagkatapos ang imperyo ay naging mas malawak at naging ganito. Mahinahong sabi ng matanda. Gayunpaman, nanginginig pa rin ang malalakas na cultivator. Talagang malalakas na cultivator ay maaaring magsanay ng paglilinang sa loob ng 100 taon. Para sa isang ordinaryong cultivator, iyon ay kalahati ng kanilang buhay sa mga tuntunin ng purong qi. Napakaganda. Sa loob ng 100 taon, natambakan ng nyebe at lumikha ng mga naglalakihang bundok. Ang snow na iyon ay nilikha ng mga cultivator at hindi mula sa langit. Bulong ni Linfang. Tumingon ang matanda at tumingin kay Linfang habang nakangiti at tumatango. Mabilis na naunawaan ni Linfang ang mga bagay-bagay. Ang binatang iyon ay maaaring gumamit ng 3 iba't ibang uri ng layunin, siya ay hindi may kakailan na hindi pangkaraniwan. Sa katunayan, ang malalakas na cultivator ng nyebe ay maaaring magpabagsak ng nyebe mula sa langit. Ang ilang mga cultivator ay maaaring gumawa ng tunay na snow na bumagsak mula sa langit habang ang iba ay maaaring gumawa ng pekeng snow mula sa langit. Kung patuloy itong umuulan ng nyebe sa buong taon, ito ay dahil ang ilang napakalakas na cultivator ng nyebe ay nagpabagsak dito habang nagsasanay sa pagtatanim. Ipinaliwanag ng matanda kay Linfang, ngunit talagang kinakausap niya ang lahat. Maaaring gamitin ng mga napakalakas na cultivator ang lakas ng kalangitan at magpaulan ng nyebe sa buong taon. Noong una kong nakita ang mga snowy mountain na iyon, akala ko natural lang pero nagkamali ako. Ang mga bundok na iyon ay umiiral dahil ang ilang napakalakas na cultivator ay maaaring masakop ang kalikasan at gamitin ang kanilang lakas ng natural na puwersa. Iyan ay kung paano ko naunawaan na ang nyebe ay artificial. Dahan-daang sabi ni Linfang. Kumikislap ang mga mata ng matanda. Matalino talaga ang batang iyon. Talagang kayang sakupin ng mga cultivator ang kalikasan. Kailangan talaga nating linisin ang katawan ng batang iyon at linisin ang masasamang enerhiya. Isip ng matanda. Napakabata pa ng binatang iyon at kaya na niyang kontrolin ang 3 iba't ibang uri ng layunin. Bukod pa rito, mayroon siyang napakalakas na paghahangad at determinasyon, siya ay pambihira sa lahat ng paraan. At dumaan na si Linfang ng maraming paghihirap. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 750, subok. Dinala ng matanda ang mga cultivator sa isang napakalaking lugar na may nyebe. Sa harap nila ay mga simpleng kubo, hindi sila kasing ganda ng mga palasyong nakita ni Linfang. Sa gitna ng mga kubo na iyon ay isang solong kubo na tila mas malaki kaysa sa iba. Parang may mga nagsasanay ng cultivation sa loob, parang may pinag-aaralan ang mga cultivator na iyon. Sa harap ng lahat ng medyo kabataang cultivator, mayroong isang banig kung saan nakaupo ang isang cultivator. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay bumubulong ng ilang mga incantation at ang mga batang cultivator ay nakikinig. Dinala ng matanda ang 8 cultivator sa hindi kalayuan sa kubo na iyon at sinabi, "Maupo kayo at magpahinga." Umupo ang mga cultivator. Ang matanda ay napakalakas at may mataas na katayuan sa lipunan, ngunit tila sa lugar na ito, mayroong isang tao na may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nasa dasal ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa 8 cultivator, kumikislap ang kanyang mga mata. Tila isang malamig na enerhiya ang umuusbong mula sa kanyang mga mata at ito ay sapat na lamig upang mamatay ang mga ito. Agad na lumipat si Linfang sa harap ni Tang Yuyu upang harangan ang malamig na enerhiyang iyon. Si Tang Yuyu ay nasugatan pa rin at hindi nakagamit ng purong qi. Hindi niya maprotektahan ang sarili mula sa mga panlabas na panganib kaya kinailangan niyang protektahan siya. Naabot sila ng malamig na qi at pagkatapos ay ang 7 cultivator ay napalibutan ng puting snow layer. Sila ay kalahating nagyelo. Isang nakakatakot na apoy ang lumitaw at kumaluskos sa kapaligiran. Nakita ng mga may nyebe sa katawan ng pagkawala nito, ang iba naman ay gumamit ng iba't ibang paraan upang matuno ang yelo. Muli silang nakakakita ng matuno ang nyebe. Nakita nilang naglalakad ang lalaki palapit sa kanila. "Hunter, naiintindihan mo ba ako?" Sabi ng matanda habang nakatingin sa kalalabas lang. Bahagyang tumanggo ang nasa katanghaliang lalaki, tumingin sa 8 cultivator at sinabi. "Bukod kay Zuer, tingnan natin ang 7 taong iyon. Magsimula tayo sa iyo."
Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakaturo kay Bai Lishi na agad na tumayo, yumuko sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sinabing, Mister, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Gamitin mo ang buong lakas mo para salakayin ako. Sabi ng medyo may edad na lalaki, na ikinagulat ni Bai Lishi. Pero agad siyang tumango, sa lakas lang niya, wala siyang magawa sa middle-aged man. Ito ay isang pagsubok lamang upang makita kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ay mauunawaan nila ang kanyang mga kahinaan. Napakagandang pagkakataon iyon, kailangan nilang samantalahin ito. Si Bai Lishi ay sumulong at sinabi, ayaw kong masaktan ka, Ginoo. Gamitin mo ang buong lakas mo kung hindi magsisisi ka, sabi ng medyo may edad na lalaki. Si Bai Lishi ay nanatiling tahimik at tumango. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakalusot sa Tianqi layer at maaaring pahirapan sila ng hindi gumagalaw ni isang daliri. Siya ay tumingin napakalakas. Sige. Sabi ni Bai Lishi habang inilalabas ang espada na nasa likod niya. Isa itong espadang puti nyebe na mukhang malamig sa yelo. Alam ni Bai Lishi kung paano gumamit ng mga layunin ng espada at nyebe, at nakalusot siya sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Napakalakas niya. Gumalaw siya at biglang naglabas ng nakakatakot na enerhiya ang kanyang espada, mas maraming snowflake ang sumalakay sa kapaligiran. Gumagapang si Ice sa kanyang espada. Doble intent, snow at sword. Sabi ni Bai Lishi habang pasulong. Ang kanyang espada ay parang nyebe, ito ay kumikislap at mukhang lubhang matalim, ngunit malambot at maliksi na parang nyebe. Ang mga ilaw na diffused ng espada ay tila magpapalamig sa lahat. Level 2 sword intent at level 3 snow intent, hindi masama. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Ang kawalang hanggan ng nyebe pagkatapos ay namuo at bumaril gamit ang espada ni Bai Lishi, na naging dahilan upang ito ay nagyelo. Nang bumagsak ang espada sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ito ay nagyelo na sa kalagitnaan ng hangin. Hindi na ito nakarating pa. Gaano kalakas? Naisip ng iba. Gaya ng inaasahan, ang mga cultivator ng Zuanqi layer ay hindi makakalaban sa mga cultivator ng Tianqi layer, kabilang ang sa mga tuntunin ng layunin. Si Zhu Lijian ay ang parehong uri ng cultivator na tulad niya, mayroon din siyang snow at sword intent. Siya ay magiging isang mas mahusay na guro para sa kanya kaysa sa aking sarili. Sabi ng medyo may edad na sa matanda. Tumango ang matanda at nanatiling tahimik. Si Zhu Lijian ay isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi, sapat na iyon. Magiging mabuting guro siya para kay Bai Lishi. Gaya ng inaasahan, ang maliit na pagsusulit na iyon ay may layunin na pumili ng ilang angkop na guro para sa kanila. Mukhang napakahalaga na magkaroon ng angkop na guro. Bumalik ka, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Bai Lishi. Pagkatapos, hiniling niya kay Han Qiuyu na pumunta. Handa na si Han Qiuyu habang tumatalon sila pasulong. Tulad din sa iyo, gamitin mo ang buong lakas mo. Sige. Sabi ni Han Qiuyu habang tumatango. Ang kanyang espiritu ay lumitaw mula sa kanyang likuran, ito ay isang sinaunang libro. Si Lin Feng ay natulala, isang espiritu ng libro. Ito ay tulad ng kanyang Celestial Book Spirit. Gayunpaman, hindi ito kasing ganda ng Celestial Book Spirit ni Lin Feng. Matagal nang hindi ginagamit ni Lin Feng ang kanyang Celestial Book Spirit, marahil ay may lalabas na bagong page pagkatapos makapasok sa layer ng Tianqi. Aklat. Sabi ni Han Qiuyu. Gumalaw ang kanyang libro at nakarating sa kanyang harapan, nakasuspine sa ere. May espada ang libro ko, sabi ni Han Qiuyu sa mahinang boses. Isang espada ang lumitaw sa hangin. May kaluluwa ang libro ko. Isang liwanag pagkatapos ay tumagos sa espada, tila ito ay may sariling kaluluwa at naglalabas ng mga hagong na tunog. May layunin ang libro ko, sabi ni Han Qiuyu at pagkatapos ay tumagos ang ilang napakalakas na layunin sa kanyang espada at naglabas ng mga tunog ng pagsipol. May kakayahan ang libro ko, sabi ni Han Qiuyu, mukha siyang pagod. Ang kanyang espada ay nagsimulang lunukan ng ilang matutulis na ilaw na tila kayang saktan ang buong kapaligiran. Nagsimulang umikot ng mabilis ang espadang iyon, tila isang kasanayan. Ang aking aklat ay naglalaman ng 10,000 bagay ng paglikha. Sa promulgasyon, ang panuntunang ito ay mahigpit na ipapatupad. Mataimtim na sabi ni Han Qiuyu. Ang kanyang espada pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at lumayo sa libro. Sa isang iglap, nawala ito at nabasag ang kalangitan. Ito ay kahahanga. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natulala at kawili-wiling nagulat. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap ay pinalamig ng nyebe ang espada. Gayunpaman, binasag ng espada ang nyebe at patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Pakipot. Malakas na sigaw ng medyo may edad na. Ang ilang nyebe at yelo ay nagsimulang gamulong sa kapaligiran, ngunit ang espada ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya at tumagos sa gumugulong na yelo at nyebe. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at saka lang tumigil ang espada habang naglalabas ng mga hagong. Tapos nawala. Gaano lakas. Sabi ng medyo may edad na lalaki na ikinagulat niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Magiging interesado si Zuan Chun sa batang iyon, mahilig din siyang magsaliksik ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng mahika. Zuan Chun. Natulala ang matanda. Si Zuan Chun ay isang cultivator ng ika-6 na layer ng Tianqi, siya ay may puting buhok at kakaiba.
Mas malakas siya kaysa kay Zhu Lijian at nakakapagtaka, gusto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na maging guro siya ni Han Qiuyu. Tiyak na itinuring niya siya na nagtataglay ng napakataas na potensyal. Ngunit si Han Qiuyu ay talagang napakatakas. Pagkatapos, si Biluo at Huang Quan naman. Pumili siya ng cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi at isa pa sa ikatlong layer ng Tianqi para sa kanila. Malayo sila sa pagiging kasing lakas ng Gerong pinili para kay Han Qiuyu. Pagkatapos noon, turn na ni Huang Fulong. Si Huang Fulong ay lumabas at mukhang labis na nasasabik, siya ay nasasabik sa pakikipaglaban sa isang cultivator ng Tianqi layer. Alam mo na ang panuntunan ngayon. Kailangan mong mag-ingat, natatakot akong masaktan ka. Hindi ko pa ginamit ang aking Snow Dragon Fist laban sa isang tao dati. Sabi ni Huang Fulong. Ang lalaking iyon. Siya ay baliw. Nakaimik si Lin Feng, alam niyang baliw si Huang Fulong. Kanina pa niya ipinagmamalaki ang katotohanan na si Tianqi Zhu ay kanyang asawa sa loob ng ilang sandali, hindi siya kailanman itinuring ni Lin Feng bilang isang matino na tao. Kung nagawa mong saktan ako, ibig sabihin ay hindi ako malakas kaysa sa iyo. Sabi ng medyo may edad na, hindi niya pinansin ang sinabi nito. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging bata at mainitan ng dugo. Sige. Sabi ni Huang Fulong habang humihinga ng malalim. Sa isang iglap, tumaas ang isang nakakatakot na dami ng nyebe mula sa lupa, pagkatapos ay gumalaw ang napakalaking dami ng mga snowflake sa kalangitan. Lahat ng snow na iyon ay lumipat sa kanyang bibig at nilunok niya iyon. Tila nagbago ang earth at langit, isang dambuhalang snow dragon ang tumataas. Nakakatakot na kapangyarihan. Akala ng iba nagulat. Lahat sila ay nasasabik na makita kung ano ang magagawa ni Huang Fulong. Kanina pa siya nagyayabang, nakipag-away pa siya sa harap nila, pero nanatili siyang relaxed the whole time. Gumamit lamang siya ng maliit na bahagi ng kanyang lakas. Hindi kaya siya talaga ang nagtataglay ng nakakatakot na magical powers. Ang lahat ay naiinip na makita kung ano ang kanyang nagawa.